Isang makapigil hiningang balita ang gumigimbal sa bawat sulok ng kapuluan dahil sa misteryosong paglaho ng kalihim na si Remula na tila bula na naglaho sa gitna ng kadiliman. Mas lalong uminit ang espekulasyon at namuo ang matinding kaba sa dibdib ng publiko dahil kasabay ng kanyang hindi maipaliwanag na pagkawala ay ang pagsingaw ng balita tungkol sa nawawalang milyong-milyong pisong kaba ng bayan. Ito na nga ba ang pinakamalaking pagtakas sa kasaysayan ng bansa o may mas malalim pang sabwatan na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto ng kapangyarihan na pilit itinatago sa mga mata ng naghihirap na mamamayan? Sa gitna ng naglalagablab na kontrobersyang ito, hindi na nakapagtimpi ang matapang na si Marcoleta at tuluyan ng sumabog ang kanyang galit sa harap ng buong sambayanan. Sa isang madulang pahayag na tila kulob na yumanig sa mga pader ng gobyerno, nagpakawala siya ng mga pasabog na banta na magpapayanig sa sino mang nagtangkang linlangin ang batas at magnakaw sa pawis ng taong bayan. Bawat kataga na lumabas sa kanyang bibig ay tila matalim na kidlat na nagnanais bumistay sa mga anomalya, habang mariin niyang iginiit na walang lungga ang magiging ligtas para sa mga traidor na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Manatiling nakatutok dahil ang bawat sandali ay puno ng panganib at mga revelasyong magpapabago sa takbo ng ating lipunan. Ng lahat ng kapitan sa buong Pilipinas. Ang asawa niya ay colleague ko sa, kumusta na si, mayor na ba siya o congressman pa rin? Mayor ano? Ano po ang may bibigay niya sa pamilya niya? 1,500. Do you know the honorarium of the member of Lupon Tagapamayapa? Ayan, maiiyak ka na dyan. Mr. Chair, thank you very much. The average honorarium of a Lupon Tagapamayapa member is about 1,027 pesos Ay, mali ka per dyan. month. Maling-mali yan. The average is 300 pesos. Paano makakapamayapa? Alam mo, Mr. Chair, sa Maynila, kasi ako nagtatanong po isang barangay sa Maynila, sa unang pagkakataon na bigla ko, kasi ang binanggit niya ay, magkano po honorarium ng inyo? 1,000 pesos po, nabigla ako. Napakaswerte ka ako ng ano nyo. Ngayon lang ako nakarinig, 1,000 pesos pala ang honorarium ng isang miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Sir, 1 year po yun. Sabi niya sa akin. Ibig sabihin, 3 piso sa loob ng isang araw. Sinong mapapayapa mong isang komunidad? Ito po yung tingnan natin, Mr. Chair. Minomonitor nyo nga, kaya medyo nagsisintimiento ng chairman natin. 2012. Kopong-kopong pa yan Ang pinagtutunan yung pansin, Magna Carta. Titingnan po niyo yung Magna Carta, walang sinasabing karagdagang benefit ng barangay kung pag-uusapan kung saan tayo kukuha ng additional funding aside from Denata. Wala po sa Magna Carta yan Pero ako pong gusto kong pagkukulan ng pansin, bigyan natin ng mas maraming pondo. Kamukha ng mga departamentong hindi naman nagagamit ang kanilang budget. Alam ng ating chairman yan, ang absorptive capacity, bibigyan mo ng 100%, ang magagamit niya lang 25%. Ibigay lahat sa barangay yan para umusad sila. Pwede po bang isama niyo yung barangay ko sa inyong pinag-uukulang? Nakakasama ng loob, Mr. Chen. Hindi man lang nabigyan ng pansin yung napakaganda ng aking, ng aking bill ma'am? Angela po. Assistant Director Yes, sir. Maria Angela, ano yung apelyido ma'am? Sir. Sa isa na po kayo, medyo malabo na po yung Okay, mata ko. sir. Di Yes, bale, sir. kabisado po kayong lahat ni Chairman. Patatawag po kayong lahat. Yes, sir. We will consider po. We will Anyway, include. given the manifestation of Senator Marcoleta, we are including his bill, Senate Bill number 65, in the agenda of this hearing this morning. And we are requesting our resource persons to also submit their position papers with regard to this, with regard to the bill of Senator Marcoleta. Barangay Affairs and Development Commission Act. Ito yung bill ni Senator Marcoleta.
Maraming salamat, Mr. Chair. Kaya kahit na hindi ako member dito, talagang pinagsikapan kong samahan kita rito dahil alam ko nag-iisa ka lang. Maraming salamat pero hindi po ako nakatira sa Forbes Park. Anyway, nabasa ko dito yung mga duties and responsibilities ng Barangay Tanod, no? Napakalaki pala ng kanilang mga responsibilidad. At ang sinabi nyo kanina, 1,500 lang ang kanilang honorarium kada taon. Monthly. Sa lahat ba, uniform ban? Average lang. So yung sa mga mayaman na barangay, like yung mga minention ni Senator Marcoleta, magkano tinatanggap? If you know. Na 30 mil, Mr. Chair, 35,000, ganun kalalaki. Barangay. Barangay Tanod, May 35. honorarium Ano? ng barangay kapitan. May, No. will you know? Sa Tanod po, like po yung isang barangay po namin sa Wakwak, may nagre-receive po ng 10 to 15,000 po. Depende po kasi sa budget po ng barangay. Yes, honorarium. Yes po, Mr. Chair. Kada barangay Tanod. Yes po. Alright. Doon sa mga maliit na barangay, yung mga sa remote provinces, yung pinakamaliit na honorarium na tatanggap nila. Mas budgets, sir, kaya pang 800 pesos 800. per month po. Anong fifth class municipality? As low as 800. As low as 800 pesos per month po. And ang pinakamalaki doon so far sa Masbate is 1.5 per month. Yun po ang pinakamalaki. Napakaliit. Depende naman sa budget yan. Kasi nung binasa ko yung mga ang papel na ginagampanan ng Barangay Tanod, napakalawak kasi. Tsaka binubuwis nila yung kanilang buhay rito. No? Siyempre, naging mayor ko, kaya alam ko yan. Pero siguro, pwede natin siguro doon sa susunod na, sa ating mga panukalang batas, no, pwede siguro natin dagdagan yung honorarium ng ating mga barangay tanods. May insurance ba ito? Wala po. Wala pa rin Wala insurance? pong insurance, Mr. Chair. Wala po. Mr. Chair, ako, meron na ikukwento. Dahil nag-i-interview po ako doon sa isang program ko eh. Nagkataon po magkatabi yung dalawang kapitan. Yung isa po ay dito sa may gilid ng White Plains. Ang kanyang barangay, nagkataon pinakamaliit ang area. Kasi mga 8 barangay po ang akin ni-interview per program. Yung isa po ay galing sa Tanay. Ang laki po ng kanyang land area. Siguro, basta siyang pinakamalaki noong araw na yon. Tinanong ko siya kung magkano po yung honorarium. 7,000 pesos per month. Sa lawak po ng kanyang nasasakupan na barangay sa Tanay. Pagkatapos tinanong ko po yung kapitana na nandyan sa gilid ng White Plains. Ang liit lang ng kanyang nasasakupan. Pero ang kanyang sinasahod, nung tanungin ko siya, magkano naman kapitana ang sinasahod mo? 29,000 pesos po. Alam mo nangyari, Chairman? Nahulog sa upuan yung taga-Tanay eh. Totoo pong nangyari kasi nasa gilid eh. 7,000, napakalaki po ng kanyang nasasakupan. Itong isa, dahil napakalaki ng nata niya siguro, 29,000 pesos per month. Nasaan po yung equity doon? Nasaan po yung justisya doon? Pareho naman po yung trabaho nila 24/7. Malawak pa nga yung kanyang binabantayan, kaya po yung tanod niya dapat 25 yung ang tanod niya sa lawak po ng nasasakupan niya. 500, 800 pesos lang yung tanod niya. Samantalang yung sa White Plains, 11,000, 12,000 pesos per month. Yan po yung disparity. Yung disparity talaga nandun ang injustice. It's po sana yung matutukan natin kasi ang barangay po sabi ko nga na kanina, first responder, frontliner, sila po yung unang
tumatanggap ng mga national programs na pinanilalatag po ng gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Okay, the local government code also provides our barangay officials benefits like Christmas bonus, insurance coverages, free medical care, and exemption from paying tuition fees for their legitimate children and appropriate civil service eligibility. May we know how these provisions are currently implemented? Thank you very much, Mr. Chair. The DILG continuously monitor the provision of these benefits under Section 393 of the local Nasusunod ba ito? Some barangays po would Doing some barangays. Sino yung mga hindi sumusunod dito? How many percent ang sumusunod? How many percent ang hindi sumusunod? thank you very much, Mr. Chair. In most cases, because about 83% of all 42,000 barangays would have an average of 1 to 5 million. That's about 35 million barangays would only have that much national tax allocation, and most of these barangays are those that cannot provide the all the benefits as provided for by the law, Mr. Chair. Thank you very much. Dahil sa kakulangan ng pondo. Yes po. Yung tama po yung data ng DILG. Pwede rin pong tanongin yung Yes. What can you say, Madam Jessica, dun sa kanyang sinabi? Thank you po, Mr. Chair. Totoo po yun kasi wala naman po talagang pagkukuhanan. Kung i-divide niyo po, the maximum allowable na PS po per barangay is 55%. Yeah. So Hindi lang 55%, naman sa barangay, pati sa cities, Yes. municipalities. po 55% and din ang ginagastos ng barangay for PS. Madalas nasa mga 40%, 45, ganyan. Dahil wala na rin po silang pang MOOE. Yung mga panggasto. So tinitipid din po nila yung sarili nilang mga sweldo para meron pa pong panggastos sa barangay. So yung kaliit-liit po na pondo na natitira doon sa PS po nila, paano pa po nila yung sweldo pa lang wala na nga po, paano pa po yung benefits. So kaya nga po inilalakad po talaga natin yung Magna Carta. Nagpapasalamat po tayo sa inyo po na sa inyong mga senators po natin na nag-file for the Magna Carta for barangays, dahil ito na lang po yung chance po ng mga karamihan sa barangays po natin na magkaroon pa po ng benepisyo or ng standard na sweldo, makatarungang sweldo para sa kanilang mga gampaning trabaho. Can you please submit your position paper? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Present na ba yung mga League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities? Are they present here today? Position paper. On the way? Saan? Saan sila on the way? Baka sa house pumunta yun. Okay, if they are not present, if these three heads are not present in today's hearing, if they do not come, maybe we can invite them in the next hearing. And if they do not attend, huwag nila ubusin ang pasensya ko. Okay? What are the other, yung mga other resource persons? Can you please, meron ba kayong presentation? Comelec? Wala. Ha? Sino? Sige, please. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. As far as the Commission on Election is concerned, Your Honor, we fully support these bills on Magna Carta for barangay officials as well as compensation for barangay officials, Your Honor. As we know for a fact that the barangay is the basic political unit. Sila po ang frontliner. Tama yung mga sinabi kanina ni Senator Marcoleta na kahit mga konting problema, barangay ang lalapitan. Kahit sa mga calamities, sila ang lalapitan. And even during elections, sila din ang nilalapitan na just in case
nasira ang voting center, nasira ang eskwelahan, barangay officials are there to assist and help the public school teachers, the election officers para may kumpuni or para magbigay ng assistance as far as provisioning of makeshift. May mga instances kami, Your Honors, na nangyayari iyon na magbigay ang barangay officials ng pahiram ng mga tents nila or mga chairs nila just to ensure that elections are conducted on the date of the elections. And not only that, during satellite registration, especially in the barangay or hinterland barangays, our election officers would coordinate with or upon the request of these barangay officials in hinterlands para mapuntahan yung mga kapatid natin na nasa hinterlands for them to register instead of going to the poblasyon, to the office of the election officer. Andun po yung mga barangay officials assisting COMELEC in the conduct of registration. So napakahalaga at napakalaki ang role ng mga barangay officials. So nararapat lang talaga na bigyan natin sila ng incentive through these legislations, Your Honors. So as far as COMELEC is concerned, we fully support for these bills and hoping in due time mapapasa ito at magiging batas po ito. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Attorney Elnas. Civil Service? Any representative from Civil Service? Yeah. Yeah, Good morning po, Mr. Chair, Your Honor. On the part of the Civil Service Commission, consistent with its earmark para sa BOIF yan. Kung talagang meron talagang pondo. Imagine 30 years since 1995, mayor pa ako nun. Nababayaan natin yung mga barangay officials, hindi natin nabibigyan ng sapat na pondo. Insurance coverage, wala. Samantalang nasa batas to. Were you remiss in your duty? DBM? Bakit hindi nyo binabayaran? Mr. Chair, siguro isa-isahin na natin. Total, naungkat na rin yan. Ito po bang Christmas bonus in the form of cash gift at the rate authorized by law, which covers punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary, natutupad po ba ito? Kasi nasa website po ng DBM ito, na-research lang namin. Meron din palang insurance coverage kahit papano ang barangay. Ito pong Republic Act 6942. Punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, barangay secretary, barangay tanods not exceeding 20 in each barangay. Dapat po meron silang insurance coverage in the form of death and burial benefits, total and permanent incapacity or disability, 5,000 to 12,000 pesos. Injuries resulting from accidents, 500 to 10,000 pesos. Lahat po ba ito ay natutugunan, Mr. Chair? Maybe the DLG can answer that question. Meron pa po, medical care consisting of pre-hospitalization in government hospitals for the punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary. And in extreme emergency, the same officials may be confined in private hospitals with expenses chargeable against barangay funds at not more than 5,000 pesos per official. Free tuition and matriculation fees in government schools in their area for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary, including 2 of their legitimate dependent children during their term of office. Conferment of civil service eligibility based on the number of years of service in barangay for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary who have completed their term of office, and preference in appointment to any government position to which they are qualified for the punong barangay and sangguniang barangay members after their term of office. Ito po bang binanggit namin ay natutugunan o natutupad para sa kapakanan po ng mga
nasabing mga opisyalis ng barangay? Walang kumikibo, Mr. Chair, mukhang natutulog lahat. DLG siguro pwede siguro. Thank you very much, Mr. Chair, Your Honors. The DILG is monitoring the provision of these benefits to our barangay officials and employees. Ano na pong na-monitor nyo, sir? We will submit po the detail of the provision as to the number of Hindi po, kamukha ng Christmas bonus, natutupad po ba ito? Lahat nabigyan? yes, Your Honor, but Nandito po ang presidente ng mga barangay kapitan sa buong Pilipinas. yes, Your Honor. However, the limitation, the 55% limitation for personal services applies as a budgetary requirement. So, barangays would provide such benefits in different levels, Your Honor. I'm sorry, Mr. Chair, kanina tinanong po ninyo yung mga barangay kung alam nila yung insurance. Hindi po nila alam eh. Kaya po, kasama pala rito Republic Act 6942. Madam DBM. Sir. Yes, ma'am. Hi, Sen. Sen, yung RA 6942 po, naibibigay naman po sa mga barangay officials na mga namamatay. Meron po siyang 20,000 pesos para sa kapitan, sa beneficiary ng kapitan na namatay, and 2,000 pesos na burial assistance. Ang kaso lang po, when we had a meeting with GSIS, hindi po GSIS ang pinanggagalingan po nito. DILG actually is the one that's providing for this sa mga barangay officials po natin. Kapag sila po ay namatay in their duty, madodoble po ito sana. So yung mga barangay officials, nilalakad po ito sa DILG at natatanggap po nila itong 20,000, 2,000. But our only concern about RA 6942 is that this law was passed in 1990. So yung 20 mil po noon, iba na po yung peso value noon sa 20 mil ngayon, at yung 2,000 burial assistance nung 1990, iba na rin po ngayon. Yung kabaong hindi po, sa 2,000 hindi ka po makakabili ng kabaong. So alam naman po natin with the situation of the barangay officials na napakaliit po ng honorarium, malamang sa malamang wala rin po yung mga naiipon. Kapag namatay, ito lang din po ang nakukuha nila from the government, yung kanilang mga pamilya. Tama po yun, Mr. Chair. Ang katotohanan niyan, yung RA 6942, actually, it is an act increasing the insurance benefits. Pero 1990 pa po yun, kahit pa anong increase ang ibigay mo. Dapat siguro, it has increased 10-folds na siguro. Kasi 2025 na ito. Tama naman po yun kung ano po yung permanent incapacity, 5,000 to 12,000 pesos. Depende po kung paano yung kalagayan ng barangay. Namomonitor nyo ba talaga? Ilan po ba yung namatay na kapitan? Halimbawa, this year, para lang makita natin kung magkano po ang binigay ninyo na disability, burial benefits. Thank you very much, Mr. Chair. We will have the numbers. For the information of the Chair and the committee, there's an off budget of 50 million pesos for the barangay officials death and burial assistance funding. From the last 6 years, we were able to utilize about 37 million annually po. But for the last 2 years, medyo mababa yung number of deaths. Thank you very much. And This year, sir, ilan ang nabayaran na namatay kung may namatay ng mga barangay kapitan or barangay officials? we will have the number, sir. Sir, Mr. Chair, may I? Yung question niyo po regarding yung mga namatay, we have our data from 2023 to 2025. 2023, 134. 2024, 1,772. Tapos 2025, 1,161. Ang mga barangay officials and barangay officials na namatay po. Compensated na lahat, ma'am. Hindi ko po masasagot if compensated. I think the DILG would be best to answer that. And sir, if I may, I also brought our data of, the reason why we're also lobbying for the better life and health insurance.
because every year po, ang dami pong mga attacks ng mga barangay officials po natin. We know that they're the most vulnerable sa ating political system. Kasi yung mga barangay officials naman po natin, wala naman po mga bodyguard, walang mga, security. Every year po, ang dami pong pinapatay na barangay officials, ang daming attacks. In 2022, we have 83 in total. 10 lang ang nag-survive po doon, 73 died. 2023, meron tayong 76 na pinaslang na barangay officials. 2024, we have 52. And then 2025, we have 30. 8 po ang nabuhay doon. The most recent, if you saw in Davao, yung Kapitan habang Dodong, nagla-live, opo. Yun nga po. compensated ba yun? I'm not aware if he was. Can we check, sir, kung yung Kapitan Dodong na-compensate at saka kung ano po ang ginawa nyo? Kasi